Rosalinda. Hindi. Hindi. Sabihin mo, nagbibiro ka lang, hindi ba? Bago ka pa dumating, tinawagan niya ako para ibalita yun. Biglaan ang naging kasal nila, para wala nang makapaghiwalay pa sa kanila. Ramdam ko sa boses niya na masaya siya dahil kasal na sila ni Rosalinda. Kahit na ikinasal lang silang dalawa sa West, mag-asawa na sila. At umalis na sila para sa honeymoon. Valeria? Valeria! Valeria! Tinatanong ko kayo, ano ang meron? Kasi kami ni Becky galing kami sa kasalan, Javier. Dahil lang doon ang iingay ninyo? Paano naman kami hindi magkakagulo? Kagagaling lang namin sa kasal ni Rosalinda. Kasal na po sila, Papa. Sina Rosalinda at Fernando Jose. Sa susunod na linggo pa sana ang kasal nila. Pero ngayon nila ginawa dahil sa balitang nakarating sa kanila. Merong daw tutol sa kasal nila. Nako po, Javier. Para yatang hindi ka na makagalaw dyan, ah. Wala kayong sasabihin, Papa. Pagsisisihan niya to. Sigurado akong pagdurusahan niya ang kapaliwang ito. Lumakad? Hindi ko alam. Ewan ko. Ano nangyari kay Senyora Valeria? Nahilo siya kanina. Dali na natin siya sa kwarto niya. Cosme. Ano nangyari kay Senyora? Nahimatay siya, Berta. Tawagan mo si Dr. Rivero. Papuntahin mo agad dito. Oo, sige. Panaginip lang ito. Isang masamang panaginip. Javier, si Rosalinda at Fernando Jose Altamirano. Inasal na sila. Oo, alam ko na. Hindi mo siya nakausap, tama ba? Hindi. Wala na tayong magagawa pa. Ano nang mangyayari ngayon? Wala na tayong kontrol sa mangyayari. Kapag nalaman ng lalaking yon, kapag nalaman niyang si Rosalinda at ako... Tulungan natin siya pag dumating ang araw na yun. Baka namumroblema lang tayo ng walang dahilan. Mahal niya si Rosalinda kaya baliwala sa kanya kahit ano pang kaugnayan ninyo. Hindi, Javier. Matindi ang galit niya sa akin. Silang mag-ina, kinasusuklaman talaga nila ako. Kung narinig mo lang ang mga sinabi sa akin ni Valeria. Ang mama ng lalaki na yun? Oo. Nakita niya ako sa law firm. Ininsulto, pinagbantaan. Hindi niya ako titigilan habang nabubuhay siya. Hindi niya matatanggap si Rosalinda kapag nalaman niyang magkadugo kami. Hindi niya tumamahalin, kundi kabumuhian. Sasaktan niya ito. At kahit mag-asawa na ngayon sina Rosalinda at Fernando Jose, maghihiwalayin pa rin sila ni Valeria. Masaya ka? Ay, oo. Sobrang saya ko. Anong pakiramdam na maging runaway bride? Siyempre, nararamdaman ko rin kung anong nararamdaman mo ngayon. Saan tayo pupunta? Hindi ko alam, mahal ko. Maghanap na muna tayo ng lugar na pwede nating matuluyan. Ay, nakakabaliw naman. Ang bilis nating nagpakasal. Tapos ngayon, mag-honeymoon na tayo nang hindi man lang natin pinaalam. Maliban na lang kina Lolo Florentino at Becky. Rosalinda. Ayaw mo ba? Ang sarap sa pakiramdam ng ginawa natin pag-alis. Napaka-romantic talaga. Mahal kita! Ako rin, pero wala man lang akong nadalang mas isang damit. Tingin ko hindi mo na kailangan ng maraming damit, Rosalinda. Ay, ano ka Kalimutan muna natin ang mundo. Tayong dalawa lang ngayon. Ikaw at
Rosalinda. Mayos ka Tawad nga. ako. Tumingin ka sa daan. Tawad ako. Mababaga tayo niyan. Mabuhay. Mahal ko. Bakit ka huminto? Dahil hindi ko matiis, mahal ko. Anong sabi ng doktor? Tinitingnan pa rin niya si Senyora. Huwag ka nang mag-alala pa. Mukhang hindi naman siya malubha. Sana nga. Bakit ba siya nahilo? Maraming nangyari. Kasi kanina nalaman niya na nagpakasal na pala sa West. Itong si Fernando Jose kay Rosalinda ng palihim. Berta, bakit hindi mo sinabi na pupunta si Valeria sa law firm? Hindi ko kasi alam na pupunta siya. Hindi niya nasabi. Talaga bang kasal na sila? Ganun nga. Pero hindi lang yun. Naabutan ni Valeria kanina sa opisina si Soledad Romero. Kasal na pala si Rosalinda sa milyonaryong boyfriend niya. Pero, gaano katotoo? Anong ibig mong sabihin, Fedra? Maraming ibig sabihin ang pag-alis nilang dalawa. Si Mang Florentino at Becky ang witness sa kasal nilang dalawa. Ibang klase rin yan si Rosalinda, ah. Nag-imbita dapat siya kahit isa sa atin. Masaya akong pupunta kung sakali. Total, sa dami ng magaganda kong damit, makakapunta ako ron ng walang manghahamak sa akin. Saka isa pa, sigurado kung hindi naman yun maggarbong kasal. Saan pala nag-honeymoon yung dalawa? Hindi rin namin alam. Oh, sayang naman pala. Gusto ko silang padalhan ng mensahe para mabati ko. Buong akala ko talaga isang napakabonggang kasalan ang magaganap. Okay na rin kasi hindi na ako mahihirapang higitan ng naging kasal ni Rosalinda. Kahit na hindi kasing yaman ang boyfriend ko ang napangasawa niya. Ang mabuti pa, subukan nyo namang umiti kahit konti. Para kayong namatayan sa mga pagmumukha nyo. Anong ginagawa ni Soledad Romero sa law firm? Gusto niyang makausap si Fernando Jose. Para sabihin ang katotohanan at makapagpasya siya kung itutuloy pa niya ang kasal. Talaga ba? Gusto niyang ako magsabi. Pero hindi ko magawa. Hindi lang dahil wala akong lakas ng loob, kundi dahil bumilib din ako sa pagmamahala ng dalawang yon. Ayokong sirain ang mga pangarap nila. Alam ko kung gaano kasakit. Minsan na rin ipinagkait sa akin ang kaligayahan ko. Na naramdaman ko kay Soledad nung nagmamahalan pa kami. Hindi ko na ulit natagpuan ang kaligayahang yon. Wala kang dapat ipag-alala, Alfredo. Masyado lang na-stress si Senyora. Ito ang mga kailangan niyang inumin. Siguraduhin niya maiinom niya ang mga gamot na yan. At kailangan niya ng pahinga. Baka walang ma-stress. Iyan lang naman. Sige po, Doktor. Hatid na kita sa labas. Salamat. Mabuti naman. Akala ko talaga malubha ang lagay niya. Hindi naman. Mahal pa rin talaga niya si Soledad. Kaya ko nga bang burahin ang pagmamahal na yun? Kung tuluyan na siyang mawawala, mamahalin na ako ni Alfredo. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapatay si Soledad Romero. At tuluyan na siyang mawala habang buhay. Si Fedra, hindi siya ang totoo kong anak. Ang anak pa ay si Rosalinda. Malayo sa magulong mundo at sobra tayo nagmamahalan. Para na rin ako ngayong si Cinderella. Umaasa akong mas mangingibabaw ang pagmamahal kaysa galit. Hindi ko gugustuhin na ang nakaraan ko eh. Maranasan din ni Fernando Jose at Rosalinda. Nagpakasal kami para pigilan kayong paghiwalayin kami. Masaya na kami ngayon at umaasa kaming tatanggapin ang lahat yon. Ayoko makita ka rito! Lumayas ka sa pamamahay ko, isa kang basura!